our beloved Boss Mike Cervera. Punta natin to. Sino? Si Buday, mga kababayan, binutata. Nino? Ni Cheloy. Opo, ha? Eto, pasok. Asan na yun? Ayan, mga kababayan ko. Eto, mga kababayan, no? Sabi rito, mga kababayan, no? Eto ho kasi yung kwento ni, ni Sara, di ba? Payag ni BP Sara na 10:30 AM nagpunta sa Malacanang. Hindi tugma sa records. Kita nyo, kung hindi ba naman bobot tanga talaga, hindi niya naisip, mga kababayan, na may log-in, log-out. Di po ba? Kapag nagpunta kayo ng Malacanang, kahit sino ka pa, may log-in yan. At may oras din kung anong oras ka lumabas. Bubu! Ay nakita rito, mga kababayan ko. Sabi rito, mga kababayan, amoy alak siya. At 10:30 in the morning, doon ko na-confirm yung decision ko na mag-resign. So, hindi ako ang failure. Yan, ito yung bago niyang bagong banat na walang kwenta eh. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Ay, grabe, natalakay natin to kaninang umaga. Ito naman, mga kababayan ko. Sagot po ni Cheloy Garapil. Opo, ito ho yung pumalit kay Attorney Trixie Angeles bilang press secretary. Ito mga kababayan ko. According to former PCO Secretary Cheloy Garapil, Duterte went to Malacanang at 21 p.m. Wednesday, June 19, 2024 to tender her resignation as member of the Cabinet Secretary of DepEd and Vice Chairperson of NTF-ELCAC. Kita nyo? Napakasinungaling Yan, mga kababayan pagkasinungaling talaga hindi lulusot Alam nyo, mga kababayan ko, ewan ko bakit may naniniwala pa rito. Dito sa lukalukan to. Biruin nyo ang katangahan, bistado. Bistado na naman ang katangahan. Ilang beses ba natin na ibibisto ang katangahan at kasinungalingan? Kasinungalingan netong babae na to. Grabe, matindi. Yan, mga kababayan ko. Pinagbibintangan niya si Pangulo na umiinom daw ng alak. Bawal na nga. Sabi nga ni Elena, bawal na nga. Isa na lang kidney ang alak. Yan na nga, masama. Pero eto, mga kababayan ko, abay si Sara kung ano-ano. Ewan ko, mga kababayan, wala nang katapusan ng, wala nang katapusan ho. Yung pong katangahan ng mga naniniwala rito. At wala na rin hong katapusan ang paninira ni Sara kay Pangulo. Kaya nga sabi ni Attorney Claire Castro, mga kababayan, ay gusto lang talagang agawin niya yung kapangyarihan. Di po ba? Ganyan ho Duterte yan, mga kababayan Di ba? At alam nyo naman, yung kanilang grupo, sabik na sabik ho talaga, mga kababayan, sa kapangyarihan. Ano po? Di ba? Sabik na sabik ho sa kapangyarihan ano to? Pasok! Mga report sang palasyo, pinabulaanan ng aligasyon ni VP Sara na amoy alak si Pangulong Marcos nang tanggapin ang kanyang resignation. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo! Brigada Live Report! Mariing pinabulaanan ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na amoy alak umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang tanggapin ang kanyang pagbibitiw bilang kalihim ng Department of Education. Hindi kaya naamoy niya lang yung hininga niya? Mga kababayan, Hindi kaya naamoy niya lang yung hininga niya? Naamoy lang ni Sara yung kanyang hininga. Kaya akala niya si Pangulong Bongbong Marcos pero yung hininga niya yun Grabe baka yung hininga niya, naamoy niya. Yan na nga, amoy alak, pinasa lang kay BBBM. Sabi, ni HSHS Suzu.
Oh, yan. Oh, tuloy. Matatandaang sa pahayag noon ng palasyo, sinabi ni dating PCO Secretary Chaloy Garafil Nako. na 2:21 ng hapon ng June 19, 2024 nang pumunta si VP Sara sa palasyo para mag-resign. Kita nyo mga kababayan ko, ang layo nun ha. 2:21. Yung sinasabi po ni Sara, 10:30 ng umaga. Malayo. Mga kababayan, hapon na. Ano po? Napakahapon na. Di po ba? Sobra no? Hapon na Oh, eto tuloy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, maliwanag na walang katotohanan ang mga paratang na ito ni VP Sara at bahagi lamang ng propaganda upang siraan ang Pangulo. Ayun na nga, propaganda naman talaga yan 'Di ba? Sabi nga ni Suzette Tabor dati, Coke. Nawala na yung Coke kasi hindi nila mapatunayan. Hanggang ngayon mga kababayan, 3 taon nang mahigit ang nakakaraan pero hindi pa rin nila napapatunayan yung pong issue na nagdodroga si Pangulo. Ngayon naman binabanat ay umiinom ng alak. Naku, Diyos ko po, ang babaw na. Sa susunod niya, sabi ko sa inyo, tubig na lang nuknukan na sinungaling. Sabi nga ni Jojo Chavez, ano pa nga ba? Ayan may record May itatanggi mo ba yung record? May record ng pagpasok at paglabas sigurado. Di ba? Hindi maitatanggi yun mga kababayan. At saka kung pumasok ang record mga kababayan ay alas 2. Alas 2:21. Pumasok ka. Nandun ka pa lang sa gate nun. Di po ba? Nasa gate ka pa lang. Tapos pagdating mo doon, aandar ka pa, papunta o lalakad ka pa, papunta doon sa kung nasaan si Pangulo, uubos pa ng oras yun. Di po ba? Tapos maghihintay ka pa, depende kung si Pangulo may ka-meeting na iba. Mga kababayan, anong oras niya na nakausap yan? Hindi naman urada na pagpasok mo sa gate pa lang, mga kababayan siya na agad. Abay, napaka-special mo naman sobra. Di ba? Oo. Baka isunod, Boss Mike, may scandal. Ganun na nga, Suzette Tabor, huli lagi si Sara kay Yusek Claire. Ano pa nga ba? Ito yung ating tagapagsalita sa Malacanang ang laging nababasa, Ang ko lang, mga kababayan, ang pinagtataka ko lang sa mga basher, ni Attorney Claire at mga dating kaibigan. Kaibigan ba talaga turing o ginamit lang yan? Ano ba, Nog-Nog? Paki-explain nga. Mga kababayan ko, kapag may nagagawang tama para sa yung malinaw na malinaw, mga kababayan, hindi naman pinupuri Ano po? Hindi pinupuri si Attorney Claire Para dito, bigyan ko kayo ng halimbawa. Medyo babawan natin. Ano po? Yung pong mga mga kababayan, yung pong mga project po. Mga kalsada, building, mga all-purpose building, mga daycare center, flood control, mga kababayan. Hindi nyo ba napapansin? Kapag mga kababayan, yaan ay nandyan tinatayo ang lalaki ng mga pangalan ng mga politiko. Ano po? Nakalagay doon, in cooperation, initiative of, naku, grabe gano'n, nakalagay pangalan ng politiko. Ang laki-laki, Pero ngayon, mga kababayan, nagtuturoan sila, Ngayon, kasalanan lahat ng kontraktor, yung mga politiko, wala, Grabe, parang ganito, kay Attorney Claire. Kapag may nagagawang mabuti para sa lahat, kapag may hindi sila naiintindihan sa sinasabi ni Attorney Claire, kahit tama, mga kababayan imamali nila Imamali nila yung lahat ng sinasabi ni Attorney Claire Ano po? Kasi po, Boss Mike, inggit na inggit po sila. Alam mo, yan ang wala sa katawan ko. Hindi ako marunong mainggit sa ibang tao. Sa totoo lang. Bakit ka maiinggit? Bakit ka maiinggit sa kung ano yung napapala, kung ano yung meron, yung iyong kapwa, yung kapitbahay, kaibigan, kakilala, never akong naiinggit. Alam nyo,
ang nararamdaman ko? Paghanga. Humahanga ako sa mga ganun tao. Yung pong nagkakaroon ng achievement. Di po ba? Yan, proud na proud ako, pumapalakpak ako, kaibigan ko yan, kakilala ko yan, ganun ako. Di ba? Ganun ako eh. Kasi ako sana, maging katulad din niya. Ang daming remote control na nawala, ayun na nga. Di ba? Mga kababayan, totoo. Di ba? Bakit kayo maiinggit sa isang tao? Unang-una, talentada. Ikalawa, may case siya. Magaling talaga eh. Di ba? Kuha niya yung panlasa ng Malacanang eh. Ano magagawa nyo? Di ba? Kung ako sa inyo, hayaan nyo na. Parang yun nangyari kay auntie ko. Yan, umira lang Oo nga, yung auntie mo, Jojo Chavez. Ayun. Di ba? Sobra nakapal ng mukha ni Buday. Puro paninira. Ayun na nga. Yes. Yan, mga kababayan eh. Huwag ho tayong may inggit. Bagkos, mga kababayan, maging inspirasyon natin sila. Para ho, mga kababayan, pagbutihin natin nang sa ganon, magawa rin natin kung ano yung nagawa nila. At makamit natin yung meron sila. Hindi ho yung mauuna yung inggit, pababagsakin mo para mawala sa kanya. Walang ganun. Hindi ho ganun ang tamang pag-uugali. Ano po? Mga kababayan ko, hindi yata kayo mga Pilipino eh. Di ba? Kung Pilipino ka, dapat matuwa ka sa nangyari. Sa kaibigan mo, sa kakilala mo, sa kapatid mo, sa kamag-anak mo. Hindi yung kaiinggitan mo, sisiraan mo. Sama, no? Sama ng ugali na ganon, mga kababayan ko. Hindi ko naman kailangan ng i-explica pa. Di ba? Kayo, alam nyo na, matik na yan eh. Unaawa nyo na. Di ba? Tuloy. Patunay niya rito ang araw-araw na maagang pagising ni Pangulong Marcos para sa mga event at mahahalagang pagpupulong na nagpapakitang seryoso ito at masigasig na nagtatrabaho. Totoo naman, mga kababayan ko, si Pangulo. Sobrang sigasig kahit nga mag-isaw, mga kababayan, naglalakad sa pilapil, sa kalsada. Hindi tulad ni Sara, mga kababayan. Kahit wala naman tao, mas marami pa yung bodyguard niya kaysa sa mga bisita nito. Our beloved Boss Mike Severa.